Good morning mga nay. It's Tuesday. So this day, early day of kole kasi wala kaming delivery ng chicken. So buti na lang day off ko ngayon kasi naman sobrang antok ko sa pag-aasikaso nung Monday, pag-aayos ng mga gamit nila. Kailangan ko talagang matulog. So yun, okay naman yung tulog ko kagabi kaya lang hindi pa ako nakapagbalot ng notebook ni kuya. Mamaya ko na lang gagawin yung pag-uwi niya kasi siyempre dadalhin niya yung mga notebook eh. And then, ang gagawin ko ngayon is gagawa ko ng name tag nila sabay ng pag-aasikaso sa kanila. Hello, hi mga nay! It's me again! At syempre, day 2 ng pasukan at maaga ko nga uling gising si Kuya Vilt dahil ang pasok niya is 7:30. At kailangan 7 a.m. nakaayos at nakapag-prepare na siya. Maaga ko siyang ginigising kasi nga sinasanay ko na siya na dapat yung nagigib ng kanyang pangligo o kaya naman siya na yung naliligo dun sa baba kasi grade 6 na siya. So today, medyo umaambon-ambon ngayong umaga dahil nga pagpasok nitong August, nagsunod-sunod na nga yung mga low pressure at mga bagyo. At pag mga ganitong buwan, tag-ulan naman na talaga. At yan nga, kung nakikita nyo, medyo madilim-dilim pa nung bumaba si kuya. At habang nasa baba nga siya, ako naman nag-aasikaso ng aming sinaing at syempre pambaon nila. So in this video, yung kawork ko lang ang papasok dahil nga wala kaming delivery ng chicken dahil sa nagdaang bagyong Butchoy at Karina ng mga araw na to. So ang pasok lang ng kawork ko is 1 p.m. dahil nga wala na kami masyadong ibebentang chicken. Habang nagpe-prepare nga ako ng kanilang pambaon at tagsasaing, gumawa na nga rin ako nitong mga name tag nila dahil hindi ko nga to naasikaso ng mga nakakaraang araw. Ginaya ko lang yung style nito dun sa ibang bumibili kasi naman kung bibili pa ako ng name tag nako dagdag gastos pa. Meron naman ako ditong construction paper or colored paper tapos bumili na lang ako ng pentel pen at pwede ko naman nga gawin tong DIY. Mahilig naman kasi talaga akong mag-design. Yun nga lang kasi nung nagkaanak na ako mas busy na nga ako sa pag-aasikaso sa kanila kaysa dito. Ang ginawa ko nga lang pambalot nito is yung scotch tape para medyo magtagal lang siya at hindi agad mabasa dahil ilang linggo lang naman tong gagamitin. Bibili na nga lang din kami ng holder nitong mga name tag na to kasi naman wala na nga rin yung mga list dito sa bahay at nilalaro nga ng mga bata. Anyway, dinikit ko nga lang siya dito sa lumang folder para medyo tumigas. At eto na nga yung resulta. O diba, panlaban na din dun sa mga nabibiling mga name tag. At after ko nga magawa yung name tag ni kuya, eto nga tag-igib muna ako ng inumin namin dahil naubusan na nga pala kami. Ganito lang po kami mag-refill ng inumin, hindi katulad yung iba binibili pa. At kailangan na naman nga ng superpowers dito para mabuhat na naman paakyat. Naubusan kasi ng ibang lalagay si Kuya Will sa kanyang pambaon ng tubig kaya kailangan nga magmadali at makaakyat agad itong tubig na ito. At nung makauwi nga ako inasikaso ko na nga rin itong baon ni Kuya Will. Lumang mga baonan nga muna yung pinagamit ko sa kanila kasi naman nag-order pa lang ako ng baonan ng mga araw na to. Syempre inisa-isa ko lang bawat linggo at inuunti-unti ko lang. Petix nga lang yung mga galawan ko dito kasi nga nasa isip ko is day off ko nga ngayon. Ang totoo nasa isip ko ngayon is matutulog talaga ako mamayang hapon dahil mula nung nagka-work ako is kulang na talaga ako sa tulog, promise. Tapos syempre kasama na din yung love life, kailangan na yung video call, kaya yun talagang napupuyat. Sana all. So ayun nga, nakapasok na si Kuya Vilt at hindi ko na nga rin binidyohan yung mga ibang gawain ko at fast forward na napag-asikaso ng baon ni Kuya Von, eto nga't papasok na rin siya. Kaya hatid ko nga uli siya today kasi naman day off ko naman. Tapos bumili na nga rin kami ng holder ng kanyang name tag. Eto nga si ate na rin na nagbutas at nag-shoot ng holder sa kanyang name tag. Hilinan ko nga rin si Kuya Von dito na wag niyang laruin yung kanyang holder ng name tag kasi naman pag nahila-hila yan masisira nga. Alam nyo naman pag bata medyo mausisa. Baka hindi nga to abutin ng kinabukasan masira agad. No, muntik pang magkabunggo-bunggo kasi naman hindi nakatingin sa dinadaanan. After ko naman siyang maihatid, dumiretso nga rin ako sa bilihan ng mga prutas para bumili ng isang apple at isang orange kasi ito yung isasama ko sa kanilang baon kinabukasan. Medyo super tamis kasi yung mga baon nila dahil puro biskwit nga yun. At naglakad nga lang ako pa uwi kasi ang buong akala ko talaga is hindi ako papasok ng alauna. Yun nga lang, nagkaroon ng emergency yung aking ka-work kaya naman eto at nagpupumahog nga akong pumasok dahil late na ako.
Kunwari, linis-linis pagdating. Char. Hindi, wala kasi kaming ganong ipiprep ngayon. At wala masyadong gagawin dahil nga wala kaming delivery ng chicken. Fast forward after work, syempre, lakad mode uli pa uwi. At pagka uwi ko nga, ay dumating na pala yung isang parcel ko sa Shopee na in-order ko. Ito ay yung baonan ni Kuya Will. Ito nga yung naunang dumating. Kaso nga lang, yung lunch lang pala yung kasya dito. Akala ko kakasya din. Pag isinama ko yung pang-recess niya. Pero maliit lang pala to, kaya naman, dalawang baonan pa rin yung kanyang dinadala kapag ka nagbabaon siya. Isang pang-recess at isang pang-lunch. Buti na nga lang, meron binigay sa kanya na lalagyan ng mga baonan. Hindi niya napipiliting magkasya sa kanyang bag dahil medyo marami nga rin yung mga notebook nila. Medyo dismayado nga yung mukha ko dyan kasi akala ko talaga malaki siya. Yung pala, maliit lang. Pero okay lang kasi at least kahit papano, meron ng bagong baonan yung bata at may excite na rin siyang magbaon. Yan lang naman din yung mga maliliit na kasiyahan nila yung magkaroon ng mga bagong gamit. Siyempre dati hindi naman namin ito nabibili. Buti nga ngayon, pasalamat talaga ako at nagkaroon ako ng work kahit papano nakakatulong ako kay bossing at nakakabili kami ng mga hindi namin mabili dati. Yun nga lang, kailangan ko lang talaga magsakripisyo at kailangan ko talagang hatiin yung katawan ko sa pagtatrabaho at pag-aasikaso sa kanila, lalong-lalo na sa mga gawaing bahay. Diyos ko po, malalanda talaga yung katawang lupa ko nito. Tapos wala pa akong dilig. Aroy ah. Dadaigin ko talaga yung lupa nito sa disyerto. Charing. Anyway, yun nga lang po muna yung kabuuan ng video na to. Until next video po uli. Sana sipagin ako laging mag-upload at sana magkaroon ako ng time para mag-voice over. Hanggang dito na nga lang po. Thank you for watching. Parang baliktad lahat. Yung? Hindi mo malulog dyan, babaliktad.